Number 102, so tungkol sa age problem. Joshua is 1/3 as old as his father, who is 3 years older than his mother. When Joshua was born, the sum of the ages of his father and mother was 53. How old is Joshua now? So on choices 12, 14, and 15, and cannot be determined. Okay, so para nga pala sa mga gustong mapanood simula number 1, punta po kayo sa description, nandun po ang link ng aking playlist. Okay? So before we start, invite ko kayong mag-join sa aking CSE review for Math and Logic via FB Live for 50 pesos only. Nagsimula na po tayo netong June 1, may per session na. Pero recorded po yon, so pwede pa po kayong humabol, may 9 sessions pa po tayo. So 50 pesos po ito, 10 sessions, kaya lumalabas na 5 pesos per session lang. Okay, so sa mga interesado, PM nyo po ako sa Messenger, RJ Enseñado. Okay, ito yung mga worksheets na sasagutan natin. Bukod pa po yung worksheets, may session na tayo, tapos bukod pa yung mga additional worksheets na isi-share ko po sa inyo. Okay, so let's start. So sagutan na natin, may marami tayong way para sagutan itong age problem na ito. Pwede kasi tayong mag-trial and error na lang dito. Tapos pwede rin naman na gawan natin ang equation. Okay, so sagutan na natin. So ang sabi, Joshua is 1/3 as old as his father. So dito tayo magsimula. Joshua is 1/3 as old as his father. Gawa natin ito ng expression. So si Joshua daw, 1/3 as old as his father. So lagyan natin yung mga name nila dito. Joshua, father, tsaka mother. So unahin natin yung solution na gagawa ng expression. Tapos mamaya yung trial and error. So kung sabi, Joshua is 1/3. 1/3 as old as his father. So si father, pwedeng gawin nating x. Tapos si Joshua naman ay 1/3 x. Kasi 1/3 as old as his father. So ito yung age nila now. Okay? So ang father niya, who is 3 years older. 3 years older than his mother. So yung mother niya, yung father ay 3 years older. So kung si father ay x, si mother ay magiging x minus 3. Subtract tayo ng 3 kay mother kasi 3 years older nga si father. So ito yung isang way para i-express natin itong bawat age nila para maglagay tayo ng expression. Marami kasing way. Pwede tayo magsimula kay mother. So pag nagsimula tayo kay mother, si mother ay x, si father ay magiging x plus 3. Kasi nga si father ay 3 years older. So kaso pag naging x plus 3 si father, si Joshua magiging 1/3 times x plus 3. So parang medyo humaba na ito. So ito yung pangalawang way. Tapos meron pang isang way, pwede naman kay Joshua tayo magsimula ng x. Okay? So marami kasi. So halimbawa si Joshua ang ginawa nating x. So si Joshua ay magiging x. Tapos ang father naman niya, Joshua is 1/3 as old as his father. So kung si Joshua ay x, 1/3 as old daw siya kay father, so si father niya ay magiging 3x. Okay? So tapos si mother niya ay magiging 3 years older si father, so magiging ang mother niya ay 3x minus 3. So kahit alin dyan sa tatlong set na yan ng expression, pwede nating gamitin. So pwede palang magkakaiba ng solution, pero pare-pares ng magiging final answer. So depende yan kung saan nyo ilalagay ang x. Sa una, ang x nilagay natin kay father. Sa pangalawa, ang x nilagay natin kay mother. Ang pangatlo naman, ang x nilagay natin kay Joshua. So ang pinakamagandang gamitin dito ay itong pangatlo. Ito ang gagamitin natin. Kasi sa paggawa ng expression natin, ang mangyayari kasi, magkakaroon tayo ng fraction kapag ang ginamit natin itong first set or second set. Kasi sabi dito sa problem, when Joshua was born. So when Joshua was born, ibig sabihin yung past yon magiging 0 ang age ni Joshua. So kapag ginamit natin itong una, magkaka-fraction tayo kasi may 1/3 x. Pangalawa naman, may 1/3 pa rin, 1/3 times x plus 3. Kaya ang pinakamaganda, ang gamitin natin itong pangatlong expression na ginawa natin, x, 3x, and 3x minus 3. So sa past, when Joshua was born, syempre ang age niya doon ay 0. So sabi, the sum of the ages of his father and mother
was 53. So paano ang magiging expression natin sa age ni father and mother kung si Joshua ay 0? So paano ba naging 0 ito? Para maging 0 ito, itong x, nag-minus tayo ng x. X minus x equals 0. So syempre, sa age ni father at mother, mag-minus din tayo ng x. Mag-minus tayo ng x sa lahat. So 3x minus x ang magiging age ni father sa kanyang past, 3x minus x ay 2x. Nung pinanganak si Joshua. So 0 si Joshua, si father ay 2x. Tapos si mother ay magiging 3x minus x, so magiging 2x minus 3. So ngayon, gawan natin ng equation. Ang sum daw ng age ni father at ni mother, ito yon, 2x plus 2x minus 3 ay equal sa 53. So yan ang ating working equation. So we have 2x, father, plus si mother ay 2x minus 3 equals 53. Nilagyan ko lang ng parenthesis para malinaw na ito si father at ito naman ang age ni mother equals sa 53. Then solve for x. So ang tinatanong dito, how old is Joshua now? Okay? So ang age, tsaka maganda dito sa pangatlong set natin, ang tinatanong how old is Joshua now? So pag ano yung lumabas na value ng x, yun na yung sagot. Okay? So solve natin yung x, 2x plus 2x, so that is equal to 4x minus 3 equals 53. Si negative 3 dalhin natin sa kabila. Pag nag-transpose kayo, magiging positive 3 yan. Or another way ay add 3 to both sides. Okay? So cancel out na ito. So dito natin ipagpatuloy. So we have 4x is equal to 53 divided by 53 plus 3, we have 56. Last step, divide both sides by 4. So therefore, the value of x is 5 divided by 4, that is equal to 1. So pakita nga natin yung detailed. 56 divided by 4, we have 1. 1 times 4 is 4. Subtract, we have 1. Bring down 6. 16 divided by 4, that is 4. 4 times 4 is 16. So therefore, the correct answer is 14, letter B. Okay? So yan yung solution kapag gumawa tayo ng equation. Pwede naman tayong mag-trial and error din dito. So another solution kapag pag nag-trial and error tayo, burahin ko na muna. Ayan. So we have, lista lang ulit natin. So we have Joshua, father, and then we have mother. So trial and error lang tayo dito. So ano yung age? Age nila, tinatanong how old is Joshua now? So age nila now, pwede tayong mag-trial and error. So meron tayong 12, 14, and 15. Kapag magta-trial and error kayo, tandaan nyo, laging ang kukunin nyo yung nasa gitna. 12, 14, and 15. Para hindi pag hindi tumugma sa problem natin, di madali tayong mag-adjust. So pwedeng 12 ang piliin natin or 15. So importante magsimula sa gitna. So we have, kung si Joshua ay 14, ang sabi, si Joshua daw ay 1/3 as old as his father. So kung 14 si Joshua, syempre yung father niya ay times 3. So si father ay 14 times 3. Ang age ni father ay 42. Okay? So tapos si mother niya ay, ang father daw is 3 years older than his mother. So therefore ang mother niya ay 42 minus 3. So therefore that is 39. So ang tinatanong, when Joshua was born, the sum of the ages of his father and mother was 53. So yung past, subtract natin ng 14 dito sa tatlo. Siyempre yung past magiging 0 ito dahil minus 14 nga. So minus 14 sa lahat. Okay? So minus 14 sa lahat. So ano magiging sagot dito? 39 minus 14, that is equal to 25. 42 minus 14 or add 3 na lang tayo dito sa 25, that is 28. So dapat pag in-add natin ito, 28 plus 25, ang sagot ay 53. Okay, sakto. 28 plus 25 is equal to 53. Dahil tumugma na agad dun sa problem na ang age ay 53, ang sum ng ages ng father and mother nung pinanganak si Joshua ay 53. So therefore, tama itong unang pili natin ng number na 14. So tumugma, 53 yung sum ng mother and father when Joshua was born. Okay? So ganun lang ang pag mag-trial and error. Parang mas madali dito sa problem na ito, itong trial and error. Okay, so that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito at kung meron kayong math question ay i-comment nyo lang or i-PM nyo ako sa Messenger, RJ Enseñado. So good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.